Ito, yung susunod na tanong ko po, I think this is a very valid question and I think marami rin nag-iisip po nito. No? Na pag-usapan niyo po ba with your witnesses from let's say the NBI, bakit 2024 nangyari yung video kung saan nanakot yung Vice President? Bakit hanggang ngayon wala silang sinasampang kaso? In DOJ for instance. Well, kaya naman hindi sila po pwede magsampa ng kaso dahil una-una hindi rin naman talaga uusad. Kasi kailangan i-impeach muna yung Vice President. Kung Hindi ba maalala, pwedeng gamitin, hindi po ba pwedeng gamitin test case yun at least? well, Christian, kung maalala mo kami sa committee mismo, nag-file na rin kami sa Office of the Ombudsman ng committee report namin doon sa Committee on Good Government. Nag-submit tayo ng committee report, tinapos namin yon at ngayon nakapending sa Office of the Ombudsman. Bakit? Kasi nga, yung kasama sa kaso ay ang Vice Presidente. At ang Vice Presidente ay impeachable officer. Kaya nga, yun nga yung ito nga yung mekanismo eh. Kaya nga wala talagang choice eh, except ipa-impeach muna siya bago mag-file ng kaso. Ganyan din ang mangyayari dyan talaga. Okay, so yun ang school of thought ninyo na katulad ng presidente, immune siya sa suit. Although nakalagay doon na walang vice presidential immunity, pero ang epekto ganun. Tignan mo ang ombudsman, hindi mo rin makakasuhan agad-agad. Kailangan ipa-impeach mo rin muna siya. Ganun din ang mga Supreme Court justices. Pagka sa nakita mo, may mga pagkakamali, hindi mo rin sila po pwedeng kasuhan agad. Kailangan ipa-impeach muna sila. Pero paki-explain yung value ng pag-iimbestiga ng NBI at yung pagko-conduct ng preliminary investigation ng DOJ dito sa pagbabanta ng Vice Presidente. Kung hindi naman siya makakasuhan unless she's removed via impeachment. Well, in the meantime, nakapending yan. But once na-remove na siya, tatakbo na lahat yan. Tatakbo na lahat at gagalaw na yung kaso dahil mawawala na yung teplon na tinatawag natin. So with that, pati yung kaso sa ombudsman, kaso sa DOJ, lahat yan ay uusad na. Okay. Ano naman overall yung assessment nyo dito sa self-assessment ninyo? No? It can also be self-critical on the part of the prosecution regarding the first 5 trial days. Well, basta kasi Christian, kami naman hindi kami allowed to discuss the merit. Pero ang pwede ko lang siguro masabi, satisfied kami yung tingin namin na dapat namin patunayan dito sa dalawang testigo ay nailabas namin. So, with that, we can move on. Ito pala, hindi niyo na po ipapatawag yung dalawang witnesses, no? Si Zuleika Lopez at saka yung isa pa. Pero hindi pa necessarily tapos itong Article 4, hindi po ba? Patapos na siya. Siguro mga so far, ang alam ko, isang testigo na ang pending at titignan namin, i-evaluate namin after NBI director kung kinakailangan pa ng panibagong testigo. Other than that, pwede na kami mag-wrap up and we could move to the next article. Kailan po inaasahang humarap si NBI Director Melvin Matibag? Lunes. Dahil supposedly, nag-manifest kami na i-advance yung kanyang pagharap. Dapat ngayon or bukas. But bukas kasi motion day So bukas magkakaroon ng interpellation about doon sa mga pending motion kagaya ng red box, so forth and so on. So kaya si NBI director ay humingi ng abiso sa amin dahil meron siyang pupuntahang seminar sa ibang bansa. So, ang sabi naman dahil nga meron kaming 5 notice rule, so sa Lunes ay inaasahan natin na siya ang haharap na testigo. Anong value ni NBI Director Melvin Matibag? What do you hope to elicit from him? Well, siguro on that note, on that part, siguro, Christian, hindi ko muna pwedeng i-divulge dahil para legal strategy namin yan sa Lunes. Okay. Minsan ang daming restrictions sa defense at saka sa prosecution, pati sa mga pwede niyong bagitin publicly. Lalo sa mga senator judges, hindi nga kami makalapit, hindi nga kami makapagkamay. Pero ang problema, yung senator judges hindi ba? Hindi naman sila pwedeng ma-censure, miski napakababaho ng tanong ng iba.
ibang mga tanong honestly, no, you don't have to respond. I'm just going to speak my mind. Ang bobobo ng tanong ng ibang senator judges eh. Of course, but you cannot object, di ba? Hindi mo naman sila pwedeng i-censure. Sabihan, objection, Your Honor. What's the pleasure? Or what's the basis of the objection? Ang bobo ng tanong. Hindi mo naman pwedeng sabihin yun, di ba? At least pag-usapan na lang sa mga ganito. Anyway, I don't want to put you on the spot. I just have to say it. Dahil yun naman po talaga yung nakita kanina dun sa ilang mga tanong. Anyway, curious po ako dito. Hindi man to first time ninyo madinig. Pero isa kayo sa mga namura ng malutong ni Vice President Sara Duterte. Nung pine-play yung video na yun, what was going through your mind nung nandun kayo sa impeachment court? Well, siyempre alam mo, hindi mo, ano yan eh, actually yan yung first time, pero hindi yan yung first time. Dahil kung maalala mo, nung kampanya, naulit-ulit yung pagmumura sa akin sa entablado. But siyempre, dun mo makikita yung violent nature ng ating Vice Presidente. So, ito ba yung dapat na mamuno sa ating bansa? Ganun lang naman kasimple ang tanong dyan, Christian. Isipin mo, could you imagine, pagdating ng panahon, biglang may magti-trigger sa kanya at bigla na lang ikagagalit niya o hindi niya nagustuhan. So, it could cause us, no? Dahil, alam mo, pag ikaw presidente, head of the state ka, siyempre, lahat ang magiging desisyon mo, ang bit-bit mo ay ang ating bansa. Kaya kailangan medyo yung iyong nararamdaman medyo marunong ka na pigilin ang iyong emotion. Kailangan yung judgment mo ay maayos. Dahil hindi na lang ito ikaw ang bit-bit mo na yung ating bansa. Dahil ikaw na ang muka ng ating bansa, ikaw na ang head of the state. On a personal note, no, does it bother you as a politician, as a congressman, that you have been marked by Sara Duterte, who still has a very big chance of becoming the next president? Pero markado kayo. Of course, it bothers me. Kaya lang, alam mo, at that time, kasi ginagawa ko lang naman yung trabaho ko bilang chairman ng good government. So, kung hindi ko naman gagawin yun, sino rin naman gagawa? Diba? So, kung minsan may tinatawag tayo na occupational hazard yun ang interpretation niya, hindi ko maintindihan kung bakit siya nagagalit. Kung makikita mo at mapapanood mo naman during the committee hearing, nakaupo lang naman ako. Kung magtanong ako, paminsan-minsan lang. So, and in fact, karamihan sa mga desisyon na ginagawa namin during the committee hearing, pinapasa ko talaga sa mga miyembro para at least makukuha natin yung consensus. Dahil alam naman natin lagi, majority vote di ba? Majority rule. So, kung ano yung gusto ng majority, yun ang magdidesisyon. Kaya nga, hindi ko rin maintindihan kung bakit tayo ang napag-iinitan. I think dun sa instance na minura niya kayo ng malutong, I think ang issue yata yan, yung sagot niya na ganyan, pero bakit niya raw sinisira yung pangalan niya? Tapos number 2, I think ang tingin sa inyo at sa ibang mga congressman, lahat daw kayo tingin niya siguro, tuta ni Martin Romualdez. Ano po bang tugon niyo ron? Well, yun ang kanyang interpretation. Pero at that time, syempre, hindi mo naman... In fact, marami rin naman sila mga congressman na kaalyado. At sila ang magkakasama niya nung nagkampanya Ako, nung 19 Congress, hindi naman nila ako kaalyado, hindi naman ako part ng unit team. So, kaya siguro ako rin ang napili na ilagay doon para at least hindi magkaroon ng kulay. So, hindi ko rin maintindihan kung bakit sa akin ng galit. But in any event, ito naman lahat kasama naman ito sa ating trabaho. Lahat naman yan ay sabi ko nga ulit kanina na occupational hazard yan.